Sa mga nangyayari ngayon na yung mga panggigipit nila kay VP Sara Duterte, alam nyo ba kung ano ang mangyayari dyan? Babalik po yan sa mga kalaban ni VP Sara Duterte. Babalik yan. Yung mga kalaban niya, tingnan nyo, pagdating ng panahon, sila-sila lang po yan ang magkakagulo. Sila-sila na po yung magsasagutan. Sila-sila na po yung mag-away-away. Nag-uumpisa na po ngayon. Nag-uumpisa na po ngayon ng hindi pagkakasundo ng mga kalaban ni VP Sara Duterte. Tingnan nyo po si Martin Romualdez at saka si Ombudsman, di ba? Sila-sila na ngayon nag-aanuhan ngayon, di ba? Aalis ibang bansa si Martin Romualdez, pinigilan ng Ombudsman. Ngayon naglabas ng pahayag, pinagtuturo na kung sino-sino yung mga dapat sisihin sa flood control anomaly, sa korupsyon nga nangyayari ngayon sa flood control, di ba? Sila-sila po ang mag-away-away diyan balang araw. At sa pag-away-away nila, si VP Sara Duterte po ang mananalo diyan. Si VP Sara Duterte po talaga dahil sila-sila mismo ang maglalabas na mga kung ano ang nangyayari. Sila-sila mismo. Sila-sila mismo ang magbubunyag kung sino-sino yung mga talagang gumagawa ng katiwalian sa bansa natin. Sila mismo ang maglaglagan sa bawat isa sa kanila. Sila mismo. Mag-away-away yan, magkawatak-watak yan. At yung mga kaalyado nila, magkikiramdam yan. Yung iba dyan lilipat sa paksyon ni VP Sara Duterte. Marami dyan. Marami na ngayon nagdadalawang isip dyan. Dahil sa pangyayari ngayon na parang hindi na sila nagkakasundo. Ganyan ang mangyayari sa mga taong gustong babagsakin si VP Sara Duterte. Balang araw talaga sila-sila mismo ang mag-away-away. Sila-sila mismo ang magbubunyagan, magtuturuan kung sino yung mga mastermind dyan. Diba? Sila-sila mismo yan. At yung impeachment ni VP Sara Duterte, pagdating sa Senado yan, wala yan. Sayang lang ang gastos sa impeachment yan. Sayang lang. Dahil hindi nila mapatalsik ang Vice Presidente. Sayang ang gastos o sayang ang pera ng bayan dyan. 2 taon na po yung pag-aano nila sa impeachment. Nung nakaraang taon, sayang na naman yung pera ng bayan. Ngayon, masasayang na naman ulit. Hindi po yan libre yung mga nila hearing dyan. Malaki po ang ginagastos nila dyan. Malaki po. Ano yung pagkain nila, kurente, ano-ano man dyan, nandyan. Di ba? Gastos nila. Sweldo ng mga yan. Ang dami-daming problema sa bansa pero ang inuuna nila, yung iba dyan, impeachment pa rin. Impeachment ang impeachment. Diyan na lang sila kumakapit sa impeachment kasi kapag naging susunod na Pangulo si VP Sara Duterte, marami po talaga dyan, mga ngamoy rihas. Marami dyan. Marami dyan. Kaya kumakapit na lang iba dyan, nagbabaka sakali. Pero bandang huli, hindi sila magwawagi. Paano ba naman magwawagi yan ng mga puro naman pagbibintang lang? Paano yan mananalo? Hindi mananalo talagang mga kasinungalingan sa katotohanan. Kung gawa-gawang kwento lang yung sinasabi mo at hindi naman totoo, hindi yan obra. Lalabas at lalabas ang katotohanan. Tingnan mo pagdating sa Senado, pag inakyat nilang impeachment yan, yung mga witness nila dyan, pagkat tinanong-tanong na ng mga senador yan, ewan ko na lang kung ano ang maisasagot ng mga yan. Magigipit yan doon, maiipit yan sila doon. Dito ngayon, medyo pabor sa kanila ngayon. Pero pagdating sa Senado, hindi pwedeng hindi tatanungin ang mga yan. Tatanungin at tatanungin yan. Gigisahin yan ni Senador Rodante Marcolita ng tanong. Tignan lang po natin kung masasagot nila lahat yung mga itatanong ni Senador Marcolita. Kaya Senador Marcolita pa lang, sigurado, gisa na ang mga yan. Gigisahin ang mga katanungan ng mga yan. Kaya walang patutunguhan yan. Pagdating naman sa butuhan, sa conviction, kung makukonvict si VP Sara Duterte, 16 ang kailangan. 16. Siyam na yung minority. O paano pa sila makakuha ng 16? Yung 15 ngayon, baka mabawasan pa yan. Mabawasan yan, sigurado. Sigurado po talaga mababawasan yan. Hindi nila makukuha yung 16 votes. Hindi nila makukuha. Na sino magwawagi? Si VP Sara pa rin. So magkita-kita na lang po sa 2028. Magkita-kita.
Kapag lumampas na po sa 2027 yung impeachment na yan at hindi sila magtagumpay, marami na po dyan mangangatog ang tuhod. Marami na po talaga dyan hindi makakatulog. Sigurado, kakabahan ng kakabahan yan. Mayroon dyan mga ngamoy rihas talaga. Mayroon talaga dyan. Marami mga ngamoy rihas dyan. May babae dyan na nangangamoy rihas na po. May lalaki dyan na pag nagsasalita, grabe po. Lumalaki yung butas ng ilong. Nangangamoy rihas dyan. Delikado rin yan siya. Di ba? Yung mga ginagawa nila, babalik po sa kanila yan. Babalik po talaga sa kanila yan. Babalik at babalik sa kanila yan. Sigurado yung mga pagsubok ni Sara Duterte ngayon at saka sa mga Duterte, kayang-kayang lampasan yan. Kayang-kaya nila lampasan yan. Si Sara Duterte nananahimik nga yan eh. Nananahimik lang, pero pag bumanat yan, pag rumisbak yan, aywan ko na lang. Kaya sa Senado, magkaalaman yan. Kung talagang gusto nila na impeach si BP Sara Duterte, okay naman sila sa bilang. Akat na lang sana sa Senado, di ba? So ang problema, hindi pa nila inaakyat dahil talagang sinisira nila si BP Sara Duterte. Sinisira talaga nila. Kasi kung kumpleto na sila sa bilang, ba't ayaw pa nila iakyat? Yan naman din ang gusto nilang patutunguhan na maiakyat sa Senado dahil gusto nga nila ma-impeach si BP Sara Duterte. Bakit ayaw pa iakyat, di ba? Bakit ayaw pa iakyat? Kaya si Trillanes nanawagan na ano naman daw, paniwalaan naman daw siya. Nagmakaawa na po si Trillanes na kahit kunti mo lang, paniwalaan naman yung mga sinasabi niya. Hihingi na ng awa. Kahit kunti mo lang, maniwala man lang daw tayo sa kanya, sa mga sinasabi niya. Paano paniwalaan yung puro naman hindi totoo? Maniwala kasi hindi totoo. Ano yan? Di ba? Ang dami nilang sinasabi. Tapos yan pa si Joel Chua, sinabi niya na puro satsat lang daw si BP Sara Duterte. Puro satsat. Paano naging puro satsat? Ibihira nga nagsasalita. Siya itong laging salita ng salita. So siya yung satsat ng satsat, di ba? Dahil siya laging nakakaharap sa kamera. Siya salita ng salita laban kay BP Sara Duterte. Si BP Sara Duterte nananahimik. Paano naging satsat ng satsat si BP Sara Duterte? Bibihira lang yan na nagsasalita at lumabas sa media. Di ba? Tapos sabihin niya, satsat ng satsat daw si BP Sara Duterte. Puro na daw satsat. Sa tingin ko, siya yung puro satsat eh. Di ba? Ang dami na sinasabi tungkol kay BP Sara Duterte. Hindi na nga sinasagot ni BP Sara Duterte. Hindi na pinapatulan BP Sara Duterte dahil wala rin naman patutunguhan eh. Puro lang ano yan. Di ba? Dalhin nila sa Senado para magkaalaman. Hindi natin malalaman talaga lahat dahil pagdating sa Senado, talagang tatanungin yung mga witness kuno nila. Magigisa yan doon. Dito sa ano nila, sa Justice Committee, hindi naman gaano matanong na masyado dahil napipigilan man. Di ba? Napipigilan din sa Justice Committee pag tatanungin yung mga diyan, witness. Pero pagdating sa Senado, walang pipigil diyan. Tatanungin at tatanungin yan. Magdidebate mga yan kapag hindi matatanong yan. Hindi natin malalaman kung makakasagot sila ng tama doon. Di ba? Tingnan natin. Tapos Trillanes ka talagang gigil na gigil. Gigil na gigil sa mga Duterte. Wala naman siyang posisyon sa gobyerno. Ba't ganun dyan, di ba? Ang dyan, saan siya kumukuha ng pundo niya, no? Ginagamit niya. Pupunta pa nga siya sa ICC eh. Ibig sabihin, mayaman pala talaga to si Trillanes. Mayaman. Di ba? Siya ang bida ngayon eh. Siya ang bida. Siya ang bida sa mga kontrabida. Gigil na gigil sa mga Duterte. Pero nakiusap na nagmakaawa na ano naman daw siya. Talagang paniwalaan naman daw siya kahit kunti mo lang. Patakbuhin nyo lang po yan si Risa Hontiveros. Ilaban nyo na lang yan si Risa Hontiveros. Ang dami nyo pang dyan. Hindi naman kayo mananalo sa impeachment eh. Di ba? Patakbuhin na lang si Risa Hontiveros. Magpalakas na lang sila. Sasayang na yun ng pera ng bayan dyan sa sa impeachment na yan. Wala na nang patutunguhan yan. Di ba? Sasayang na ng oras. Ang daming problema sa bayan. Dahil problema ang taong bayan. Mamahala ng bilihin. Di ba?
Tapos inuuna talaga yung impeachment. Gastos lang yan, di ba? Gastos lang. Eh yan, pag walang nangyari, di ba? Nasasayang na naman ang pera sa Pilipinas. Pera ng bayan, masasayang na naman. Wala namang mangyari sa impeachment. Noong nakaraang taon, walang nangyari sa impeachment. Di ba? Magkano kaya ginastos nun? Pera ng bayan din yun. Di ba? Ngayon, pera ng bayan din yung ginagastos dyan. Oh, pag wala rin nangyari dyan, sayang na naman. Hindi lang pera na sasayang, pati panahon. Imbis na mapagtutuunan ng pansin yung mga problema ng bansa o problema talaga na sambayan ng Pilipino, yung bilihin na nagtataasan, hindi nila inaasikaso kundi yung impeachment lang, di ba? Panay pa interview, yun naman yung mga media, panay balita sa impeachment, wala nang kasawaan. Lagi ko nakikita yung mukha ni Ridon diyan sa balita, si Trillanes, sila yung lagi ko nakikita diyan sa balita. Ang paborito yata eh. Sila lagi nakikita, Trillanes pag nagsalita, nababalita kaagad sa media. Si Ridon pag nagsasalita, balita kaagad sa media. Puro impeachment na lang balita, nakakaumay na, wala namang naniniwalang taong bayan eh. Walang naniniwala dyan na taong bayan na sa mga impeachment na sinasabi nila si VP Sara Duterte ay may ginawang katiwalian. Wala pong naniniwala. Sayang lang ang pera ng bayan.